May bulate! May bulate! Ayun na yung nakaganto, yung nakaganto. Mayo na ibaligyan sa Taiwan. Taiwan. Nandito pa rin tayo sa Cebu. Hindi ko lang alam kung anong lugar na ito. Basta area Cebu. Ano? Cebu. Uwa. Ngayon naman ay pupuntahan natin ang isa pang historical landmark dito sa Cebu. Ang Ayala Mall. Ilang oras pa lang kami naggagala dito sa Cebu ay nalisto na ang Kapeng Barako. Ang Kapeng Barako kaya dyan? We're here inside Starbucks in Cebu. Excuse me ma'am, Ayala mo ito? Yeah. You're from here talaga? Yeah. We're from Batangas. And we're documenting our trip because of this show. We have this show in a local cable company. That's all. Thank you. Welcome to Starbucks. Anong masasabi mo doon sa mga nakita mo na so far? Matataas tsaka matatalaw. Matataas? At? Matalaw. Matalaw? Ano yun? Tagalog kayo? Hindi. It's morning here in Cebu City. Medyo malamig magdamag, umulan kagabi. Sana'y tila ng ngayong araw na to para medyo maganda ang paggagala. Maayong adlaw, maayong buntag. Ngayong umaga raw, pupunta kami doon sa Santo Niño Church. Tapos after nun, tsaka yung Magellan Shrine. Tsaka yung iba pang pupuntahan dito. Magellan's Cross pala. Magkaiba tayo na. Ayun. Eh di sana maganda ang panahon para mas maganda ang pamamasyal. Kahapon medyo mabanas. Tapos may higit umulan nung gabi. No? Atin namang pupuntahan ngayon ang isa sa patunay na ang Cebu ang unang lugar dito sa Pilipinas kung saan nalinang ang pananampalatayang Katolisismo. Ang Santo Niño Church o ang Basilica Minore del Santo Niño ang lugar dito sa Cebu na pinaglalagakan ng imahe ng Santo Niño o ng Batang Jesus na siyang naging handog ni Ferdinand Magellan sa asawa ng pinuno ng Cebu noon na si Raha Humabon. At ito rin ang sentro ng sikat na Sinulog Festival na hindi lang dinarayo ang mga Pilipino dito sa bansa, kundi pati ng mga dayuhan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pinoprosesyon ang imahe ng Santo Niño kasabay ng mga street dance na sadya namang nagdudulot ng kasiyahan sa siyudad ng Cebu. Shrine, Magellan's Cross. Atin namang tutunghayan ang shrine ni Ferdinand Magellan kung saan makikita ang replika ng unang katolikong krus na dinala dito sa Pilipinas. Ito ang isa sa patunay na ang Pilipinas ang unang bansa sa dulong silangang Asya na narating ng Kristyanismo. Armada ni Magellan nung sila nagpunta dito sa Cebu. Bali sa kanya sa
sa nung nagpunta sila dito nung nakita sila ng Naraha umabon, dala nila yung cross. Nandito yung cross. Akalahati ka? Bakit taas? Ngayon nilisan na namin yung shrine ni Magellan, yung Magellan's Cross. Hindi ko lang ako saan pupunta susunod. Kaya aking mga kasama. Punta na raw pala kaming palengke. Mamimili na ng mga souvenirs. Bakugan! All the things that I used to say, all the words that got in the way, all the things that I used to know have gone out the window. All the things that she used to bring, all the songs that she used to sing, all the favorite TV shows have gone out. I'm missing you. I never knew how much you meant to me. I need you. And when you Opo. Tsaka red ruby po yan. Tsaka ito po yung may munggo. Ito yung tikoy. With munggo. Munggo. May munggo. Tsaka ito po yung tikoy plain namin po, sir. Tikoy plain. Tsaka Bale, ito yung tikoy. ito yung tikoy na may plain? Yung flour lang po. Sige, Yung ma'am. wala. Sige, ma'am. Tsaka ito yung tikoy with munggo and sesame seeds. Munggo and sesame seeds. Sesame seeds. Oh, sesame seeds. Anong name niya, ma'am? Liz Marie. Invite niyo po sila, ma'am, sa kwan. Mga taga Batangas. Pwede po kayong pumunta dito sa La Fortuna, Borromeo Street. Para bumili ng aming masarap na tikoy at saka masi. Tsaka marami pa po. Sige, ma'am. Daghang salamat. Thank you, daghang salamat. Nandito naman kami sa palengke ng Cebu. Naghahanap kami ng mga dried pusit, dried mango, mga dried na basa. Tawa naman. Ay, kwan. Pupunta raw kami doon sa Tabuan. At nandun daw yung mga dried stuffs. Dahil nga 2 araw lang ang aming inilagi sa Cebu, napakalimitado lang ng panahon sa pamamasyal at syempre sa pamamili ng konting pasalubong pauwi. Kaya halina't makapamili ng konti. Apo? 460 lang, sir. Per kilo, sir. 460. Nagkaano sa 140? Pusit. Pati-shield na lang. Pusit. Ito po, sir, 480. Ito naman ang fish tapa. Matamis po. Hindi masyado. Tamang-tama lang. Magkano po ang kilo na? 260. 260 per kilo. Pag 1/4 na. 260. Tapos ito po. 1/4 na lang po. Ano po to? Ayan. Ari po. Yan ang Philip, sir, Ako ay namili na ng ilang dried goods tulad ng tosino at saka noong puset. Ito pong danggit, magkano? Dito nga lang sir, may alat siya, 380. Dito, matabang-tabang kaunti, 400. Mas mura ang maalat. Oo, mayroon kaming first class, siya, 460 Aho. per Ay, kilo. may sukli akong 20 pesos. Baka gusto niyo akong bigyan ng 20 pesos worth of danggit. Sige, okay lang, sir. Ilan yon? 50 grams. Okay. Wala nang makapin, utangin siya, 50 grams. Okay, salamat. Dagang salamat. Baka may kakilala kayo doon sa... May kilala kayo sa Santo Tomas, Batangas. Ganun ba? Sige. Kumustahin nyo, dali. Ay, kumusta kayo dyan lahat? Mas wala akong kakilala doon. Sige. Ganyan talaga ang buhay, tuyong-tuyo. At syempre, hindi kumpleto ang trip sa Cebu kung walang browas, otap, tsaka dried mangoes. Ayan. Bibili tayo ng ilan.